nakatago sa puso ng Diyos ang kanyang napakagandang plano sa bawat isa sa atin. Kaya lang po ang unang sa atin, hindi natin ito inahalungkat. Hindi natin ito inaalam. At malalaman po natin ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya nga kahit ang mga bagay na nangyayari sa ating panahon na yun, kasi nga po, people wonder why God permits wars and other diseases to plague the inhabitants of the earth, no? Kasi nga po, palagi na lang tayong, kumbaga pag may narinig tayo mga balita, may mga nakikita tayong nangyayari, all this that plague the inhabitants of the earth. Kasi nga po, maraming mga sakuna, maraming mga kalamidad, ang unti-unti ay nangyayari sa buong mundo, nagkakaroon ng gulo. Alam niyo po, bagamat nakikita natin ito, hindi po tayo dapat mag-wonder lang bakit. Kasi noon pa man, isiniwalat na ito ng Diyos sa atin. Anong panahon ito mangyayari, kailan, saan, paano? As we continue to read the Word of God, ito ang magsisiwalat sa atin sa nakatago sa puso ng Diyos na mahalagang plano niya at kasama tayo doon. Alam niyo ba, napakagandang bagay. Kaya nga lagi ko pong nasasabi din yung, what is man? Sabi nga ni David na kanyang sinulat, that you are mindful of him. Kung titingnan mo po ang tao, lalo na kapag galit sila, yung kanilang mukha, mainis ka, di ba? Nakaputo, yung nakikita mo, mararamdaman mo ba? Hindi mo lang makikita sa mukha nila, mararamdaman mo. And yet, what is man? That God is still mindful of us. Hindi niya tayo binibitawan hanggang ngayon. Hindi niya tayo inaalis sa kanyang plano. Kaya, ganun po natin pahalagahan ang ating sarili kung paano tayo pinangangalagaan ng Diyos. Hindi yung pahalaga ng tao mahalaga. Dahil ang tao magbabago yan. Hello? Minsan nga, kaaway mo siya ngayon, bukas kaibigan mo. Kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo. Pero ang Diyos, kailanman hindi siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Ang mga salita niya ang palagi po nating panghawakan. Bagamat paulit-ulit nating naririnig, and yet, kailangan po itong idikdik, imartilyo sa atin. Alam niyo, kulang na lang po, magdala na lang ako ng martilyo para pupukin ang ating mga ulo. Pati ulo ko po, kasi naman dyan. Because the Word of God is like a hammer. Kasi ang hammer, ano po, paano ginagamit dyan? Hindi yung isang hammer lang na gano'n, di ba? Kailangan pupuk, pupuk, pupuk. Ganyan ang salita ng Diyos. Na ipinupukpuk sa atin para magising tayo. Alam niyo, kanina po yung message pa lang ng awit na tatangay na ako dahil iyon na po yung kapupuntahan ng ating inaawit. I saw a city that was torn by war. Bakit ano po bang nangyayari? Paano nabuo yung city na yun? We are the city of God. Tayo yung kanyang tirahan, syudad tayo ng Diyos. The living temple of God. Pero hindi tayo naitayo sa mga bagay na madali lamang para sa atin. We are being torn by war, sabi nga. Unti-unti tayong gustong wasakin ng kaaway, pero tayo patuloy na itinatayo pa rin ng Diyos. Amen. So there is no point of turning back. No turning back from the Lord. Patuloy pa rin tayo lalo na sa panahon ito. Masigit sa panahon ito na tayo ay manatiling malapit ng ugnayan natin sa Kanya. Kung malapit ka ngayon, masigit pa natin ilapit ang ating ugnayan sa Kanya. Get intimate with God. Kahit saan ka, kahit nagbibiyay ka, alam po ninyo, dumating po kami kagabi, 9 o'clock. Nag-outreach po kami. But while we were on the bus, after ko pong mag-share sa mga ilang pasahero doon, I was
I keep on talking to the Lord, preparing for this message. Sabi ko, Lord, help me. So, ganun po yun. And then pagsakay po namin, alam niyo po, ang daming taxi, hindi kami maisakay. Tapos po nung may tumigil sa harap namin, gumaganon siya, yung pala ayaw na niya kaming sumakay. Hindi niya sinabi, gumanon lang siya, pero sumakay ako. Pagsakay ko po, nakaganon siya. Sabi niya, ano kasi sinabi niya? Supposedly, sabi niya, dapat nakauwi na ako. O di, nagulat ako, no? Ay, hindi pala sabi ko, di nakalungay na siyang ganyan, ano yung mukha niya. Hello, kumusta ka? Kumusta ang biyahe mo? Ito, sabi pala niya, kaya sumagot siya. Dapat sana, nakauwi na ako, kaya lang, matraffic, sabi niya pala, matraffic. Okay, sabi ko, can we pray for you? So, pinag-pray ko po siya. Naramdaman ko yung sobrang bigat sa katawan niya. Umuwi pa siya sa may tuba. Okay, tuba. So, tuba. Okay. Basta, tuba. Okay, outside Baguio na yun, ano? Benguet, okay. So, pinag-pray ko siya. We pray for ma-refresh ang kanyang katawan, mapanumbalik ang kanyang lakas. Alam niyo, pagkatapos ko ng pray, umanon siya. Salamat, maraming salamat. Then, I started a conversation at tumanggap din po siya sa Panginoon. Hallelujah. Dati pala siyang Christian sa may Ilocos, kaya lang dito, sabi niya malayo siya, kaya sabi ko, ito yung church, kung may time ka, sabi ko, just come here, kasi hindi po na siya talagang full-time taxi driver, kundi caretaker siya ng isang bahay, no, doon sa kanilang lugar. So anyway, ang tao ay dala-dala niya yung bigat. Alam niyo, mahirap po magbitbit ng bigat. Huwag kayong kahawa sa bigat ng dala ng tao, lalo na. Kahit wala kang bigat, pag nakausap mo isang tao, makikita mo sa kanya, anos yung puso niya, bigat na bigat. Then pray. Kung hindi man sabihin sa kanila, ipag-pray kita, pray for that person. Hanggang malus, ma-deliver siya from that heaviness, from that bondage. Amen. Kaya God is using each and every one of us. Imagine mo yung, siguro, kung hindi kami sumay, uuwi siya, pagod na pagod. Kaya sabi ko, pagbalik niya, Lord, maramdaman niya ang kapahingahan at kalakasan pa rin ang kanyang katawan. Ingatan mo siya sa daan. Yan ang ministry na yun. You don't need to stand here in front of the people to say that nag-ministry ka na. Ministry is doing good. Doing good to people. Na maramdaman mo yung pandaman nila. Pag-pray mo sila, sabihan mo sila na ganito ang gusto ng Diyos na malaman nila. That's a ministry. At kung sa mga lugar ninyo, hindi sa mga strangers na tao lang, sa mga lugar ninyo, ipakita nyo yung lahat ng kabutihan ng Diyos. Makita nila yung katangian ng tikas ng Diyos. That is a ministry. Huwag na po kayo mag-isip, ano kaya ang ministry ko? Nandyan lang sa kapitbahay mo. So, kami po, tumatapat kami kumisan sa mga kapitbahay, mga bahay mismo. We pray for them kahit hindi nila kami, kahit wala sila, nandyan sila, buksan man nila tindihan kanilang bintana o pintuan sa amin. We pray for them. Tumatapat kami sa kanilang mga tahanan. Na ito lang po nitong nagtag-ulan. And we're praying na that the Lord will lead us again na gawin po ang bagay nito. Kaya nga, instead na mag-wonder tayo, bakit kaya pinapahintulutan ng Diyos ang mga bagay nito, even ang mga balita nagkakaroon na tayo ng balita ng giyera ngayon. Isn't it? Nakasulat yan sa Biblia. Pagkakaroon ng balita ng giyera o ng giyera mismo. Hindi ko ito dinideclare, but it is being written in the Word of God. And other disasters na kung saan salot o pumipinsala sa mga taong nakatira dito sa mundo. But do you know why? Do you know na hindi ang Diyos ang sanhi
the evil. Huwag nating sisihin ang Diyos. Hindi siya ang sanhi ng evil. The problem is sin. Hello? Actually, yun po talaga ang problema. Kaya napansin nyo, ito yung laging nilalagay ng Diyos sa puso ko. Na makita natin, para sa ganun, we can be the solution to the problem. Because sin is the problem. Hello? At ano pong nakikita natin? Nahihinog na ito. Hinog na ang kasalanan. Kumukulo na siya. It is boiling to its head. Kumbaga sa tubig pag kumulo na yan at hindi mo pinatay yung stove, anong mangyayari? O overflow yan, aapaw, di ba? Kasi kailangan mo na siyang patayin. It is boiling. That is the problem. At hindi sa Diyos nanggagaling ang problema. He is just waiting for the final wickedness, which is that of individuals becoming their own gods or little satans. Hinihintay niya na mahinog yan. Yung final wickedness, hindi pa po ito yung wickedness na talagang talaman. There will be a final wickedness wherein ang tao gagawin niya ang kanyang sarili na isang Diyos or little satans. And we can see it in the personalities of people now. Do you see them? Hello? Kaya ito po, plano ng Diyos. I mean, kasama ito. Pero He's not causing the evil. We know there is one who is influencing people to do evil. At nasa atin yan. Kung pipiliin natin ma-influence sa kasalanan. Hello, Christians? Alam niyo po, dapat na po tayong magising ngayon. Katulad nga ng mga inaawit natin. We should be praying always. Instead of matakot tayo. Kasi nga nakikita na natin ang mga tao, they are making themselves little satans or gods, small g's and with S. Not God as in capital G. Isa lang ang Diyos. Pero ang tao ginagawa na ng Diyos ang kanyang sarili. Why? Dahil siyang nasusunod sa lahat ng gusto niyang gawin. Man making himself God. Spirit of Antichrist. I will build. Yan po ang spirit of Antichrist. Kumikilos na siya sa tao. At bakit pinapaintulutan ng Diyos? The drama is being played out for the benefit of the heavenly spectators. Nandito tayo sa lupa, but there are heavenly spectators na nakatingin. They learn from us. Tinitingnan nila tayo. They are after na pinapansin nila ang ating character. We are playing out the role na kung saan ay gusto ng Diyos ay makita sa atin na mag-benefit sila sa ating ginagawa. Those spectators in heavenly places. Wala, hindi lamang po dito mayroong inhabitants. There are also inhabitants in heavenly places. Hello? Perhaps we do not realize it, no? Hindi natin akala natin tayo lang na nandito na tao. Dahil alam natin, sa mga nangyari, the history of mankind is a reaction to the rebellion of Satan and his angels.
At kung ano man po yung mga nangyayari na ngayon, magmula pa sa kasaysayan ng tao, ito ay reaksyon lamang dahil sa nangyaring pagre-rebelde ni Satan at ng kanyang mga anghel. Imagine, anong laking gulo ang ginawa ni Satan. Hanggang ngayon, patuloy pa rin, wala pang kapahingaan ng Diyos sa tao. Bagamat nagpahinga na siya sa kanyang ginawa after 6 days, on the 7th day, nagpahinga siya. And yet, ang fulfillment ng kanyang plano, may hinihintay pa siya. Katulad nga ng isang, the finalization of wickedness. Para tagpasin na niya ang ulo ni Satan. Diba? Pag tinagpas ang ulo mo, patay ka na. Then, yun na yung wakas ng isang tao. We are just telling the history of mankind, isn't it? Kasi marami tayong alam sa history eh. Hindi po ako masyado sa history. Kulang po ako ng kaalaman. Pero ang gusto kong malaman ay yung history ng tao. Paano natin maabot ang Diyos? Paano tayo makakarating sa hangganan ng kanyang inilagay sa ating harapan? Paano natin siya mabibigyan ng kasiyahan? Na alam natin, kahit konting kaalaman lang noon, or unti-unti na natin nalalaman, pero kumpara sa lawak ng gustong ipabatid ng Diyos sa atin, we have only little knowledge. A little knowledge of what it was like heaven before Satan usurped the will of God. Wala po tayong gaanong alam kung anong itsura ng kalangitan, ng langit, bago inagaw ni Satan ang kalooban ng Diyos. Alam niyo, hindi yung langit ang kanyang inagaw. Ang kalooban ng Diyos. Ang gusto ng Diyos mangyari ito, inagaw ni Satan. Isang usurper. Kaya, unti-unti ko lamang pong what is this? In a basic way, and kumbaga sa paulit-ulit na paraan na kahit noon after na agawin ni Satan ang kalooban ng Diyos para sa tao, ay may mga tao din na nang-agaw sa posisyon ng mga tao. For example, si Absalom. Diba? Reflection siya ng isa sa mga original na mag-aagaw. Gusto niyang agawin ang trono ng kanyang hari, tatay na hari. Tatay pa niya yun, ha? Kaya no wonder, magkapatid. Tatay niya yun, gusto niyang agawan ng trono ni Absalom, si David. So, original na yan. Mayroon ang original dyan. Hindi lang doon nangyari na si Lucifer, gusto niyang kunin ang trono ng Diyos. And then, isa sa mga nangyari din, si Absalom, mang-aagaw ng trono, hindi naman niya naagaw actually. Kaya ngayon, yun pa rin ang inaalis ng kaaway sa atin, ang maging katulad tayo ng ating Panginoon. He hates that. Okay lang, sige, maging active ka, ministry ka. Punta ka doon, punta ka dito. Make yourself busy, tuwang-tuwa ang kaaway. Making you busy will not make you like Christ. Being active in the ministry will not make you like Christ. Hello?
So huwag po natin isipin na yun ang magiging kaparaanan para hindi na tayo matukso ng kaaway. Kasi kahit ministry ka ng ministry, kung wala ka na rin time mag-pray, kung wala ka na rin lang time to have fellowship with God and to read the Word of God, pag nandito na lang tayo sa church, saka na lang tayo nagpipray. Kaya minsan mga Kristiyano, sa prayer, walang lumalabas. Kaya alam po ninyo, I believe, kailangan na po natin magising talaga. Kasi nga, alalahanin natin, always remember na kung saan. Bagamat alam natin si Eva at si Adan ay nagkasala, but the original sin did not, the sin did not originate from Adam and Eve. Hindi sa kanila nag-originate ang kasalanan. Bagamat sa mga tao, sila ang unang tao at sila rin ang unang nagkasala. Sin is not a normal part of the physical universe. Dahil hindi kinilikha ng Diyos ang tao na may kasalanan agad. It is not part of the original physical universe. Because when God created everything, He created it perfect. Walang kapintasan ang lahat, lalo na ang tao. He created man perfect. But then sin came down from heaven, carried by the serpent. Di po ba? Dinala niya from heaven. Tingnan nyo ha. It's not an excuse kahit galing siya sa heaven. Ang serpent, dahil nga nagkasala si Lucifer at ngayon gusto niya hawaan ng tao, so sin came from heaven through the influence of serpent. Lumapit siya kay Eva. So nagkasala si Eva at si Adan. Kaya kung ano yung ginawa ng kaaway na panlilinlang, yung ancient serpent or dragon, na ngayon ay nahahayag ang kanyang kaparaanan. Hanggang ngayon, dumadami pa rin ito. Nahahayag ang kanyang kaparaanan na kung saan ay sinudyos niya si Eve doon, ay sinusudyos din niya ang bawat isa sa atin na magkasala. Sino po ang wala nang nilalabanan sa kanyang sarili? Very good kayo. Alam nyo, every now and then, may mga struggles tayo. Well, kahapon lang, laki po ng struggle ko. But then right away, Lord, help me. Ang laki. Kaya nakita natin, lalo na sa mga salita ng Diyos nating nababasa, that numerous highly spiritual personages followed Satan. Imagine, may mga, hindi lang po dito, may inhabitants, sabi ko nga, those highly spiritual personages were made followers of Satan. They followed Satan. Kala natin, ano lang ito, mythology, no? Hindi ito myth. Ito ay totoong nangyaring history ng tao. Kung paano nagsimula ang kasalanan. At hanggang ngayon, sin is still the problem of God. Kaya pinapahintulutan niya ang mga bagay dito. Malinaw na ang mga nilalang sa langit, okay, ang mga nilalang sa langit, they have to make a choice also between the Father and Satan. Pumili din sila. Ang mga heavenly creatures nito, sila na nasa langit, mga nilalang na nasa langit, kailangan din nilang pumili between God and Satan.
Kaya hindi po ito pagtulak lamang sa isang tao na pinilit mo siya, pinilit ka niya. No, it's a choice. Kaya nga mayroong sinabi si Paul dito sa 1 Timothy in 5 verse 21, ito yung mga pumili sa Diyos, of course. Naging elect angels din sila. Ito yung sinabi ni Paul, may mga elect angels na pinili ng Diyos na manatili din sa Kanya kasi yung iba nagrebelde laban sa Diyos. But there are some angels whom God has chosen to remain with Him. 1 Timothy 5:21, I charge you in the sight of God and Christ Jesus and the elect angels to keep these instructions without partiality and to do nothing out of favoritism. So, itong sinabi ni Paul, sabi niya, hindi lamang ito sa mga tao dito, nilalang dito, kundi sa mga nilalang sa kalangitan. Spiritual personages, heavenly creatures, mga elect angels ang sabi niya. Kaya nga, without realizing ang mga angels, they are interested in our conduct. Tinitingnan nila, pinafollow nila tayo. Kung yung nakikita nila sa'yo ay galing sa Diyos, then they will protect you. Kaya nga, ang labanan ngayon between Satan and God, or Satan against, or Satan and the saints. Labanan po ito. Satan and God, or Satan and the saints. It's not a battle of power, but it is a battle between righteousness and truth. Amen. Kasi why hindi ito labanan between God and Satan? It is not a battle of power. Because God always retains all power. Walang power ang Diyos kung hindi lang siya bigyan ng walang power si Satan, sorry. Walang power si Satan kung hindi lang siya bigyan ng power ng Diyos. Kaya huwag po natin isipin na makapangyarihan si Satan. No! God always retains all the power. Tandaan niyo yan. At bagamat ganon ang ginawa ni Satan, hindi agad-agad, no? Kaya nga ang Diyos talagang gusto pa rin niyang matupad ang kanyang planong ito in spite of sinira ng kaaway, inaagaw ng kaaway, kung anong kalooban ng Diyos para sa mundo, para sa tao. So, hindi agad-agad inilagay ng Diyos si Satan into the lake of fire. Bakit kaya ano? Dapat sana, tinapon na niya agad sa lake of fire. Alam naman niya kung anong ginawa ni Satan. Hindi katulad sa mga nagkasala, kailangan mo pang investigahan. Kailangan mo pang gumawa ng investigahan. Minsan, mali pa yung posibleng pagbibigyan. Kung minsan, hindi man sapat o hindi man yun ang dapat na maging hatol. Yun ang ibinigay na hatol. Although ang Diyos kaya na niyang hatulan, that very moment si Satan, hindi agad-agad. Hindi dahil naawa sa Satan, no? Hindi na pwedeng maligtas si Satan. He is doomed for eternity. Pero gusto lang patunayan ng Diyos. Walang power si Satan. At ang battle, it's not between power, kundi righteousness and truth. Kung ano pipiliin ng tao, kung ano ang Diyos, o kung ano si Satan. Kaya nga, sa halip na agad-agad ay itapon siya into the lake of fire, pinaintulutan niya si Satan to express his will in the earth. Kaya napapansin po ninyo, pinapaintulutan lang ng Diyos
na ipahayag ni Satan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng tao. Do you believe na kung tayo ay magtutulog-tulog sa Diyos at hindi tayo magsusumikap sa ating kaligtasan, alam niyo, target tayo ng kaaway. Amen. Target tayo. Para gamitin na express ang kanyang gustong gawin sa tao. Kaya bigla na lang po mag-asawa nag-aaway. Yun ang ini-express ni Satan, awayin mo yung asawa mo. Hello, hindi ko po sinasabing awayin mo sila. That is Satan. No? Iniinis ka niya para awayin mo yung asawa mo. Hello? Do you listen? Alam po ninyo, ang tenga natin, hindi lang naka-display ang tenga na yan. We have given the ears to hear. Kaya paulit-ulit siyang sinasabi ng Diyos, those who have ears to hear, listen! Oh, may umuulit na nga may listen, bata. Sabi ng bata, listen! Oh, buti siguro sinasabihan siya ng gano'n. Ano? Di ba yung mga bata ayaw makinig, makulit. Listen, sabi ng magulang. So tayo din matanda na, listen. At nakita po natin, anong naging resulta ng dahil Satan is using people to express his way, to express himself through people. When David sinned, alam po natin si David na hari ay nagkasala, iyon ang nagbigay ng pagkakataon sa mga kaaway ng Diyos na siya ay kanilang laitin ng Diyos. Ang sabi niya dito sa 2 Samuel 12:14. But because by doing this you have made the enemies of the Lord show utter contempt, the son born to you will die. So ang nangyari po, sabi ng Diyos kay David, nagkasala ka pero hindi kita papatayin, hindi ka mamamatay. But then sabi niya, dahil binigyan mo ko ng kahihiyan, sabi niya, nilait ako, na hindi lang ang Diyos ang nilait, pati si David, mamamatay ang iyong anak, ang sabi niya dito. So ito, na nilait ang Diyos at si David dahil sa kasalanan ni David. Hindi lang si David, kundi ang Diyos. Kaya tingnan po ninyo, kapag hindi nakikita ang buhay ni Kristo sa mga Kristiyano, sasabihin nila, ginagamit pa ang pangalan ng Diyos. Bakit ganun sila? Nakakalungkot po sa ating kapanahunan ngayon. Nawawag tayong maisama sa mga ganun na sinasabi nilang ginagamit natin ang pangalan ng Panginoon. Subalit wala naman silang makitang kapangyarihan ng buhay ni Kristo sa atin. Nawawala yung patutuo ng mga Kristiyano. Hello, Christians? Huwag natin kayang malait ang Diyos dahil sa ating mga ginagawa. And this sort of accusation, because Satan is accusing the saints day and night. In Revelation 12:10, ito'y patuloy, this sort of accusation continues to this very day as the great red dragon accuses the saints before God. Sa harap mismo ng Diyos. Ina-accuse tayo ni Satan. O tingnan mo siya. Ginawa pa rin niya yung gusto niya, sasabihin niya kay Lord. Kaya nga, no doubt, kung ano man ang sinasabi nila sa atin, pagkutsa sa atin, kinukutsa din nilang Diyos, at nailalagay din natin sa kahihiyan ang pangalan ng Diyos. Nawa, mga Kristiyano, magpakatino na tayo. Magpakatino na tayo. Kayo ba gusto niyo sa mga anak niyo gumagawa ng kalokohan? Sino pong magulang na nagsasabi, anak, magtino ka naman. Hello, Christians? Magpakatino
Matino ka naman, anak, huwag mong gayahin yung mga ganong klaseng tao. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ikaw alam mo dahil si Kristo ang nasa iyo. Hello? Kaya nga po, kaya ng Diyos na agad-agad ay hatulan ng mga rebellious angels at itapon na sila agad-agad sa lake of fire. Para wala na sana, tapos na lahat. Sa palagay niyo, kung tinapon ng Diyos sa lake of fire si Satan at ang kanyang mga angels, wala na. May problema ba tayo? Wala. Kaya nga yung papasok na New Age, the Kingdom Age, 1,000 years na nakakulong sa batang lesbid si Satan, kaya walang kasalanan. In 1,000 years, walang kasalanan. Hindi agad ginawa ng Diyos siya. Kasi may gusto pa siyang makita. May gusto siyang patunayan sa harap ni Satan. Eto ang sinira mo. Ngayon ay binuo ko siya sa aking sarili. Diba? Diba kumisan, pagka may gumawa ng masama sa'yo, gagawin ka, ay, kita ko sa'yo, kaya ko yan, kaya kong gumawa ng ganyan, kaya kong kumita, kaya ko yung bibili ng ganyan. Parang ganun, diba? Ang Diyos sasabihin niya, Satan, di ka pa rin panalo. Sinira mo siya, itatayo mo siya ulit. Babangon siya ulit into a new creation. New creation. Christ. Amen. Yun po yung ating pinupuntahan ngayon. That's where we are going. It's not a place, but what we are becoming in the Lord. Kaya mga continuous battle, war, struggle. Dahil kung langit lang, hindi mo na kailangan makipaglaban. Automatic na pag namatay tayo sa langit. Pero hindi langit ang ating hantungan. Si Jesus ang ating goal na maabot. Kaya ang Diyos lang ang nakakaalam ano. Bakit hindi niya agad-agad itinapon? It is only known to God why He has chosen to allow the wicked to show what they can do. Sige, hayaan sila ng Diyos kung anong kaya nilang gawin. Gawin nila kung anong kaya nilang gawin. And you see people na ang kaya nila na sirain ng isang tao, kaya nilang gawin, kahit anong masamang gawa, gagawin nila sa tao. I see people na gano'n. Para lang sirain ng tao. It came from Satan. Dahil bumagsak siya, gusto niya rin tayo sirain. Ayaw niya tayo maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, it's so obvious, no? Malinaw na ngayon sa atin na maging ang mga inhabitants of the heavens ay nakita nila na kung paano yung mga advice ng kaaway ni Satan sa kanila ay nagdala sa kanila, nagsadlak sa kanila sa isang disaster. Hindi po ba naging disaster ang mundo nung ibagsak si Satan dito? Nagkaroon ng malaking disaster. Akala natin na malaking disaster yung Big One na sinasabi nilang darating. Yung pinakamalakas na bagyo na sabi nila, malaki pa malaki pa sa mundo. But that's not it. Ang big disaster ay ang kasalanan. Naniwala ang tao sa Diyan. That is a big disaster. Buong mundo gusto niyang wasakin. Hello, Christians? But then, hindi pa rin magwawalang, hindi pa babayaan ng Diyos na totally. Pag talagang tapos na, pag talagang dumating na sa ultimate, sa final, then God's wrath will come. He will move in His wrath. Katulad ng nangyari kay David. Hindi niya pinatay si David, pero sabi niya, mamamatay ang iyong anak sa kanya. Dahil
nagkasala si David sa Diyos. Kaya, hindi lang kay David. Sometimes God does it to us. Pinipermit niya ito sa atin. Di ba? Marami na tayong pinagdaanan. Para tayong mga artista na nag-play ng mga roles sa buhay natin. Sino po kaya ang best actor and best actress dito? Sa mga maraming pinagdaanan sa kanilang buhay. Ang importante, pinapanalo natin ang Diyos. Huwag tayong sumusuko. Continuous ang ating drama. Kasi nga, pinapaintulutan ng Diyos sa ating sariling buhay. Pinapaintulutan din ito na pinapaintulutan niya na we go on our own way, on will. We go on our own way. Pero kapag nakita niya, yun ang nag-alis ng kapayapaan sa atin, then dito siya darating. O, tapos ka na, umalis ka dyan. Ako na. Diba? On way, on will. Gawa ka ng gawa. Oh Lord, hindi ko na maayos ito. Tulungan ko. Go. Tabi ka. Ako. Hindi mo yan maaayos. Hindi mo kayang ayusin. Ang ginulo mo, kayang ayusin ng Diyos. Amen. Nangyayari din ito sa buong mundo. Hindi lang sa ating personal na buhay. Kahit ang mundo, mas pinipili niyang mag-benefit siya sa kanyang sarili kung anong gusto ng mundo na mabuo sa pamamagitan ng mga tao apart from the Lord Jesus Christ. Kaya ano pong nangyari sa mundo ngayon? Madilim, magulo, chaotic. Tingnan po natin ang resulta, di ba? We see the result. We live in a chaotic world. Naging corrupt ang mundo natin. Pero sa kabila pa man, ang concern ng Diyos kung anong opinion ng mga rulers of the Lords in the heavenlies. Yung mga spiritual personages in the heavens. Na kung saan nais niyang i-reveal ang kanyang pagiging His superiority. He wants to reveal His superiority to them by allowing Satan to express himself as he continues to influence people. But at the end, ang plano ng Diyos, kahit pinapaintulutan niya si Satan sa ganito mga bagay, the plan of God is to remove sin from all His creation. Amen. Sino pong gustong nagkakasala? Ako ayoko. That's why God's plan is to remove sin to all His creation. Hindi lang ang tao, hindi lang ang mga angel, even ang lahat ng bagay. The inhabitants in the heavens. But it will be accomplished. It will be fulfilled kapag nangyari na yung kanyang layunin na ito, na ang tao ay totally masako ng Diyos. Hello? Dahil ang sabi niya, ang primary goal ng Diyos, one of the primary goals of God is to make sons and daughters of the Lord Jesus Christ. Tayo po, iilan tayo sa mga brothers and sisters ng ating Panginoon. Brothers na lang, in general. No? God wants to produce brothers of the Lord Jesus Christ who will overcome sin. Ito yung magiging kapatid ng ating Panginoon. Sila yung mag-overcome. They will overcome sin while living on the earth. Check po natin ang ating sarili. Are we overcoming sin? Oh yeah. Wala na sa akin ang mundo. Wala na sa akin ang mga bagay na nasa mundo. But how about yourself? Anong gusto ng sarili mo? Patayin ng Diyos sa'yo.
Minsan tulog lang, hindi mo mapatay. God is telling you to read the Bible and pray, natutulog tayo. Hello, Christians? Marami pang oras ang tulog natin kesa sa magbasa ng Bible. Hindi ko po sinasabi huwag na tayong matulog. Ano pong nagiging resulta nun? Katamaran. Tamad na tayo ngayon magbasa ng salita ng Diyos. Pero ito hindi natin binibitawan. Ano kayang balita? Ayan, sunod-sunod na. Tapos, ano bang magiging reaksyon mo pagkatapos ng magkinig ng balita? Kasi ganito kasi ganito. You know, makinig ka ng balita and then pray. Your purpose is to pray for the situation, pray for the president, pray for our country. Amen. We have to pray for our president. Sabi po ng Bible, ikanan natin, ipanalangin natin ang mga inilagay ng Diyos sa posisyon sa gobyerno. Let them rule with the intended term ay binigay ng Diyos sa kanila. Dahil sila naman ang mananagot kay Lord. Our duty is to pray. Pray. Hindi po magalit. Kung ano mabalitaan ko, magalit ka, paano ka ba magpipray? O nag-worry ka, paano ka makapag-pray? Amen? So, ang Diyos tumitingin siya. Ang gusto niya, makalikha siya ng mga magiging kapatid ng ating Panginoon na habang sila'y nandito sa mundo, pinagtatagumpayan nila ang lahat ng kasalanan, umaharap sa kanila dito sa lupa. Amen. And they can do it through the wisdom and strength of the Lord. Hindi natin ito magagawa sa pamamagitan ng ating sariling wisdom and strength. Because kaya ginagawa ng Diyos yan, because they will govern the earth throughout the ages to come. Kaya alam niyo, yung mga namamahala sa gobyerno, yung mga nasa posisyon, hindi na natin kailangan agawin yan. Ang pagsumikapan natin, yung ibibigay ng Diyos sa iyo, hindi dito sa lupa, but in the ages to come. You will be given the governing role to the creation of God. Imagine, ipagkakatiwala sa atin ng Diyos ang lahat ng kanyang mga nilikha. The same way na ito ang sinabi niya kay Adam, have dominion over all the creation. Alagaan niya ang garden. Tend it. At pangasiwaan mo, anong nangyari? Natukso si Adan, nawala lahat ng dominion na yun. At ngayon, ibabalik ng Diyos sa atin. Hallelujah! That's what we are aiming for. And this is the goal of God for us. Amen. Kaya nga nagkakaroon ng great shaking. Ito na yung panahon ng great shaking. At basahin natin. Kasi nga po, hindi lang dito sa lupa magkakaroon ng shaking dahil hindi lamang yung lugar ang isisik niya, the inhabitants of the earth and the heavenly places. Hebrews 12:26-27. At that time his voice shook the earth, but now he has promised, once more, I will shake not only the earth but also the heavens. The words once more indicate the removing. Ito yung reason, purpose ng shaking. The removing of what, indicate the removing of what can be shaken. That is created things. Created things so that what cannot be shaken may remain. So ano ba yun? What are the created things in heaven? I don't know kung ano yung masisik doon. No? Not only in the earth, but also in the heavens. Yung created things, hindi ginawa ng Diyos. Hindi ito bahagi ng Diyos. Kaya masisik yan. Hello?
Kaya, isa pong bagay na tumanggap tayo sa Diyos, at iba ring bagay, it's another matter to turn over our lives to the Lord. Hindi lang tinanggap mo si Jesus, kundi ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya. Deny yourself, carry your cross, and follow Him. Amen. Kaya, ang ginagawa po ng Diyos ngayon ay sa iba't ibang kaparaanan ay sinishape na tayo para malaglag na yung mga hindi itinayo ni Kristo sa ating buhay. Only that can be shaken will be shaken. All the created things here on earth and in the heavenly realm. Okay, by the way, do you follow? History natin ito. I don't know why ito po yung nasa puso ko dati. Naipabatid sa tao. Hindi lang pagtanggap kay Kristo ang hangganan ng ating kaligtasan. Nagpasimula lang tayo nung tinanggap natin si Kristo. Pagkatapos, ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Have we done that? Have we turned over our lives to God? O hanggang ngayon, ikaw pa rin ang nagpapalakad ng sarili mong buhay. At kapag in-exercise na ng Diyos, when God begins to exercise the sentence of judgment that is on all sinners, angels, and people alike. So, hindi lang po tao. No? Sa lahat ng mga makasalanan, ang tanging mananatili that will stand with God are those who have been part of the Lord Jesus Christ, because they have entered death and resurrection. Sila yung pinatay nila yung mga bagay sa kanilang sarili na hindi nakaugnay kay Kristo, at yun ang nagre-resurrect after the death is the life of Jesus. Amen. Kaya, ilan na po yung pinatay natin sa sarili? Hindi po tao na kumatay ng tao, yung pinatay mo, yung gusto mo na hindi naman gusto ng Diyos. Pinatay mo yung attraction mo sa mundo. Pinatay mo yung nararamdaman mo sa boyfriend mo kasi hindi siya Christian. Ang katwiran ng iba, maisasama ko naman siya kay Lord eh. Are you sure? Marami na pong nangyaring ganyan. Nabigo sila. Kasi maganda siya kasi gwapo Patay mo. Let's say, yung pumatay ka ng tao, baka mamaya kasalan, gamitin nyo pa itong yung video na ito, tinuturo, yung kalooban mo. Lord, mahal ko siya. Mahal ko ang tao ito, pero mas mahal ko siya. Mas mahal kita. Patayin mo yung maling pagmamahal na nasa puso mo. Huwag yung tao. Baka gamitin niyo po ito. Gawin yung laban sa akin. Ayan, si Pastora, pumapatay yan. Nag-uutos pa na pumatay. No, patayin mo yung nararamdaman mo. Kahit pag-ibig man yan, kung hindi ka looban ng Diyos, no, ibigin mo ang isang taong wala kay Kristo na maging partner mo. Mahalin mo yung mga tao around you, pero hindi para maging partner na wala kay Kristo. Hello? I'm just making it clear to you. Okay. So, kapag namatay ka, babangon yung kay Kristo na pag-ibig. And you will realize, iba pa na. Kahit nasaktan ka, kahit nagdurugo ang puso mo. Hello? Alam niyo ba? Lahat po tayo dumaan dito, di ba? Sino hindi dumaan dito? Okay, tayo kayo. Walang tumatayo, ha?
Mga single. Okay, iba-ibang paraan na ginagawa ng Diyos, di ba? At ito, gusto ko sabihin sa inyo, mahal kayo ng Diyos. Ayaw na kayong maiwan sa Kanya. Iwanan ka man ng tao, hindi ka iiwan ng Diyos. At ayaw na tayo maiwan doon sa plano na yun. He wants us to be with His plan. To be joined with Him. To be in union with Him. At kapag nagawa mo yan, everything will be added unto Him. Amen. Lahat ng hinihingi mo sa Kanya, it will be added. Sundan lang siya. Habang sinusundan mo, binubuga niya sa ano yun? Binubuhos niya sa'yo yung mga bagay. Parang gano'n ang nakikita ko eh. Iiwan mo yung ayaw mong iwanan. Ibibigay mo sa Kanya, isusuko mo sa Kanya lahat ng ayaw mong isuko, na mahirap isuko. Pero habang sumusunod ka naman sa Kanya, may ipinabalik siya doon sa nawawala sa iyo. And that is His virtue, His life, His presence, His glory, His power, and authority that will fill you. Amen. Kaya kapag ginamit ka niya, out from the fire, diba sabi niya, a city that was torn by war, nagiging tirahan ka ng Diyos. A living stone from God. Kaya, pag hindi niya agad pinarusahan si Satan at ang kanyang mga angels para makita niya ito. Hello? Nang gusto niya na gawin niya tayong illustration kay Satan. What will be produced in us when we choose to follow God? And what will be produced in us when we choose to follow Satan? Hello? You have to make a choice. Because we are a graphic portrayal of the wisdom and righteousness of God. At sa gayon, kapag tayo ay patuloy na gawin ang kalooban ng Diyos hanggang malubos na ang ating kaligtasan, ang sabi ng Revelation 12:10, Then I heard a loud voice in heaven saying, Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Christ, for the accuser of our brothers who accused them before God, our God, day and night, has been hurled down. Amen. Sabi niya, magalak kayo. Narinig niya, now come salvation. Ang kaganapan ng ating kaligtasan. Because it is God's purpose to make an end of sin in His creation. The angels who have sinned are doomed. There is no forgiveness or release for them. They are doomed. But we will rejoice in our salvation. Because we choose God and we did not choose Satan. Hello? Hallelujah. Sila na pinili si Satan over God and cling to their sins, they will be thrown into the lake of fire with Satan, Antichrist, and the false prophets. Habang ang mga anak ng Diyos na pumili sa Kanya, they rejoice in the completeness of their salvation. Because they have been given the power of the kingdom of God and the authority of our Lord Jesus Christ. Dahil ang sabi nga yan dito sa 12:10 ng Revelation, the accuser of the brethren have been hurled down. At ang mga natira
na hindi tinapon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, ang mga nalabi ay dadalhin into the new heaven and earth reign of Christ. Mayroon din po pag-ahari. There will be a reign of Christ with the saints. Ang mundo ito will be governed. Ang mundo sa inaharap, hindi po itong mundong luma. The world of the future will be governed by those who live in victory in Christ during their discipleships in the earth. Alam niyo po, ito pong tinuturo ko sa inyo. Halos discipleship na eh. Paano natin magawa? At paano tayo sinasama ng Diyos? Mga conduct natin. It counts. Our conduct counts. Kung madali ka magalit, kung madali ka mainis, it counts sa Diyos. At hindi niya pipiliin na isama sa kanyang kaharian ang mga taong hindi naman gustong sumunod sa kanya, because those people whom He chooses, they shall inherit the earth. They shall inherit the earth. Kasama na rin ang mga saved nations of the earth. Amen. At yan ang gustong makita ng Diyos. When God has finished His plan, now, nais niyang makita ng mga inhabitants in heaven the righteousness and wisdom of God. Dahil sa kanyang karunungan at sa katuwiran na pinairal niya, ito ngayon ang makikita ng mga personal and spiritual personages ang naging resulta ng pagsunod ng tao sa Diyos. Amen. At ating pong basahin ang sinulat ni Pablo, because there will be no more rebellions at that time. Ephesians chapter 3, verses 9 and 10. Ang sabi niya dito, okay, alam niyo po, napaka-importante po ng topic na ito. Are you interested? This will be my final verse that I will read. I'm concluding now. Sabi niya dito, are you with me? Yes. Okay. At sabi niya in Ephesians 3, 9 and 10, yung binasa natin po kanina, at maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa mga hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Upang ngayon sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Amen. He wants to be made known to the angels, rulers. At sa Amplified Version ko po siya binabasa, ang sabi niya, the purpose is that through the church, the complicated, many-sided wisdom of God in all its infinite variety and innumerable aspects might now be made known to the angelic rulers and authorities, principles and powers in the heavenly places, in the heavenly sphere. Amen. Ito ngayon, ipapahayag ng Diyos sa kanila. Ito ang naging resulta ng ginawang gulo ng kaaway ay inayos ng Diyos ang tao. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po lahat ngayon, ito ngayon. Thank you, Lord. Oh, napakadakila at kamangha-mangha, O Diyos. Ang plano ito na ngayon ay sa aming kapanahunan. Unti-unti na ito'y nailalahad sa bawat isa sa amin. Kung ano ang laman ng puso mo, kung ano ang nakatago sa puso ng Diyos, na ang tao ay kanyang maging kanya. That we will be your people, O God. And that you will be our God. And that you will make us as co-heirs with our Lord Jesus Christ. Panginoon, walang kapantay, walang kapalit
din sana, O Diyos, hindi na namin pinabayaan ang mga bagay, ang bawat opportunity sa araw-araw na ibinibigay mo upang balik ka ang buhay ni Kristo sa amin. At ngayon, O Diyos, ngayong ito'y inilahad na sa aming kapanahunan. It is being unveiled. It is being unfolded. Patuloy na mabuksan ang aming mata. Bigyan mo nga po kami ng pangunawa upang sa pangunawa namin yon ay sundin namin. Through the strength and power of our Lord Jesus Christ. Habang kami nandito sa lupang ito, tulungan mo kaming patuloy na nagtatagumpay sa lahat ng kasalanan. That we will rather choose God than Satan. Tulungan mo kaming tanggalin lahat ito, Diyos. Ang mga bagay na mga nag-i-influence sa amin. Tulungan mo kaming magising sa panahon ito. Na kung saan ikaw lamang ang siyang aming kapitan sa lahat ng panahon ng aming buhay. Hindi kami kakapit sa anumang bagay. Hindi kami kakapit sa patalim. Para lamang kami maligtas. Kakapit kami sa iyo. Kahit mahirap man, kung halos patumbaman kami, tinutulungan mo kaming bumangon. Ibinabangon mo kami mula sa pagkasatlang sa kasalanan. Salamat po, Diyos. Ikaw lamang ang tunay na pamangkin. Ikaw lamang ang tunay na tapat na hindi nagbabago sa amin. Hanggang wakas, Diyos. Kami din po ay nais namin pagkitapat sa iyo. Dahil sinabi mo, ang lahat ng mga bagay dito sa mundo ay mangyayari. Ang mundo ay mapupuno ng kadiliman. Kapahabakan ang darating sa mundo. Sigalot, sakuna, gera, nagudong. Sumalit salamat. Sinabi mo, huwag kaming matakot. Dahil ang manatiling tapat ay maliligtas. Maliligtas ang mananatiling tapat. And we will rejoice in the completeness of our salvation. We rejoice in the completeness of our salvation, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Na naging malinaw, bigyan liwanag mo pa sa bawat isa sa amin upang hindi na namin ito makalimutan at hindi na kami tumalikod pa sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa ginawa mo sa amin. Mayroon kang inalis. Pinasag mo ang katigasan. Lahat ng matigas na kalooban namin, pasagin mo, Diyos. Break it, O God. Break it. And make it again. Build it again. In Christ, na iyong muli ang bago sa buhay ni Kristo na inilalagay mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We bless you. Now
Say